Kilala ang Samar sa produksyon nila ng banig. Ngunit nang manalasa ang bagyong Yolanda, natigil ito pansamantala at nawala ng hanap buhay ang marami nating kababayan. Ang kwento ng kanilang pagbangon mula sa aming kasama si Haji Aminyo. Bukod sa magagandang tanawin na makikita sa lalawigan ng Samar, kilala din ito sa mga natatangin nitong produkto. Noong manalasa ang bagyong Yolanda, isang taon na nakakalipas, natigil din ang produksyon at naapektuhan ang ekonomiya ng lalawigan. Sa pag-iikot namin sa bayan ng Basay, kapansin-pansin ang rock formation na ito sa gilid ng daan na sakop ng no-build zone. Ilang matatandang babae ang naabutan naming may ginagawa sa ilalim ng rock formation na isa palang kuweba. Nagahabi pala sila ng tanig. Nandito po tayo ngayon sa Saub Cave, matatagpuan dito sa Barangay Basiao sa Bayan ng Basay, dito sa lalawigan ng Samar na tinaguri ang Banig Capital of the Philippines. Makikita po ninyo dito sa akin likuran itong mga residente na naghahabi ng kani-kanilang mga banig. Meron silang sariling tinutuluyang bahay. Dito lamang nila ginagawa yung mga banig dahil ayon sa kanila ay mas malamig dito at mas makakapag-produce sila ng ganitong klaseng mga banig. Lahat pala sila ay mga nakaligtas mula sa hagupit ng bagyong Yolanda noong isang taon. Inusisa ko si Aling Paz Pacori kung paano silang nakaligtas mula sa trahedya. Nag-uumpisa ng bagyo, yung mga alas 3 yata yon, nasa bahay pa kami hanggang sa malakas na. Umano yung dagat yung nawala ng tubig. Nagpuntahan na kami sa simbahan, mataas kasi ang simbahan namin doon. Pero yung iba, naabutan yata sila ng tubig. Ganun ang gawa nila. Nagpupunta rin sila sa simbahan pero naanuhan sila naglutang sila sa tubig na may container, yung nakaano sila naglalangoy naka-container, yung iba ganun. Pero kami, maaga pa kami, nakarating na kami ng simbahan kasi tabi kami ng dagat. Nakita namin mawala ng tubig yung dagat, punta na kami doon sa simbahan. Magaganda ang mga nahahabing panig at iba pang produkto ni Aling Paz. Gawa lang naman ng mga kamay niya ang hinihigaan ng maraming taong dumarayo sa Samar para lamang bumili ng banig. Yung presyo yan, 600 ang family, pero pag doon ka lang sa sa mga 400 sa mga buyer. 400 lang, diyan lang kami bumabawi pag mayroong pumupunta rito namimili. Mahirap ang kanilang pinagdaanan noong isang taon, pero para kay Aling Paz, kailangan nilang bumangon. Namatay ang isa niyang kapatid sa kasagsagan ng bagyo. Sinubok ang kanyang pananampalataya pero hindi siya nagpatinag at itinuloy niya ang kanyang buhay. Pag inano mo lang yung isip mo sa malungkot, hindi ka mabubuhay, hindi ka makakasurvive ng sarili mo. O sige, tulong lang, tuloy-tuloy. Wala naman, ayos lang kami dito. Kahit gutom, ituloy lang yung hanap buhay dahil mayroon din panahon yan nga aangat. Meron din panahon yan nga kakaraos. Tulad ni Aling Paz, marami pang kwento ng pagsubok at pagbangon ang maririnig dito at sa ilan pang mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda na may tuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Aminyo, Tacloban City.